Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Since dumadami na kayong mga subscriber natin guys. So may mga bagong pasok sa Mir4. So ito yung primary tip sa mga mahihilig mag-AFK, no? Mahilig din magmina. So marami nagtatanong regarding sa summon sa SP. Yan, paliwanag natin isa-isa guys, no? So pasok muna tayo sa secret pick para maipaliwanag. So since tapos na ito mag-secret pick. So dito na lang tayo sa 9F, no? So, bakit sa 9F ka, Kuya Bugs? Para magmina. Bakit magmimina ka, Kuya Bugs? Kala ko ba AFK ka sa SP? Okay, paliwanag ko sa inyo, guys. Ano ba yung batong pinakamahalaga sa SP? Siyempre, ang pinakamahalagang SP na bato is ito. Yung Big Summon, itong dalawang to. Combo kasi yan, guys, eh. Kung titingin nyo dito, siya yung primary na pang-summon natin sa Big Bosses. Ayan. Kita nyo naman, pwede na mag-summon ng tatlo. Bakit ang bilis mo mag-farm yan, Kuya Bugs? Ganito yan, guys. Kung mapapansin nyo, mas marami yung blue. Mapapansin nyo, marami kayong blue dyan. Kasi ang ginawa nyo sa SP is puro lang AFK. Okay? Goods naman yon para i-farm nyo tong bato na to. Kapag AFK kayo madalas, ito yung makukuha nyo, yung Soaring Soul Crystal. Nakalagay naman dyan, no? Guys, oh, you can usually get it from common monster and unique monster. Which is good yan. Yan yung isa sa mga summon sa SP2F big, itong dalawang uncommon. So, ang mali nyo lang, guys, puro na lang kayo AFK. Makapansin nyo, 3,000 na yung ganito nyo, tapos kakaunti yung green. So, yung maling ginawa nyo, guys, yung hindi kayo nagmimina para ma-farm to. Try nyo mag-farm ng isang linggo, tapos try nyo mag-farm sa AFK. So, farm ng mina, ng isang linggo. Halimbawa, kung meron kayong time para mag-mina, i-try nyo lang guys. At syempre, dun na kayo sa mataas na floor. Kaya, SP4F. Sa SP4F, magkakaroon na kayo ng epic na gento. Okay? Yan, mapapansin nyo, itong dalawa nito, ibig sabihin yan, may 80 pesos na naman agad ako. Kasi big bosses yan guys. Ayan o. Summon siya sa big bosses. So, pwede ko na i-summon to. Big yan, guys. Yung medium kasi medyo mura, kaya hindi tayo nakapokus dito sa dalawang batong to. So, focus lang tayo dito sa Soaring Soul Crystal, which is kailangan mo mag-AFK nga sa SP. Yun yung magandang gawin nyo. Check nyo yung inyong bato. Sobrang dami nung sa dito sa inyo. Dito sa eto. Sobrang dami yan. So, may nagtanong sa akin, Kuya Bugs, pwede bang ipalit yung sobra na SP summon ticket sa glittering? Hindi. Kasi kaya sobra yan guys. Kasi puro kayo AFK. Kaya sumusobra yung mga bato nyo. Pero kung ibabalance nyo yung gagawin nyo, halimbawa, ayan, magmimina kayo. Nakalagay dyan, no? You can usually get it from mining ores, gathering energy, mining darksteel, and gathering herbs. So, pag nagmina kayo, magdamag, kung makapansin nyo, syempre yung main ko, boss hunting, at ang ginagawa is mina. Kaya kung titingin nyo, mas madami sa akin ang kulay green. Kakaunti yung kulay blue. Ito, papakita ko sa inyo guys. Yun kasi yung ginagawa ko sa SP. Kundi mag-boss hunting at magmina. Goods ba yun? Goods naman, in a way na nagbo-boss hunting kasi guys eh. Pero kung alt ka kasi, at gusto mo magkaroon ng summon, di ba? Why not na hindi ka magmimina? Kaya kailangan mo mag-AFK at mina. Kunyari, 2 buwan na AFK. Magmina din kayo guys. Ayan, papasin nyo mas marami yung aking green. Mapa rare at epic. Mas madami yan. Kesa mas madami kasi nagpo-boss hunting ako eh. Minsan kasi kapag unique monster yung pinapatay, halimbawa, yung goblin, yan, pag pinapatay yan, mas malamang to. Kaya ako sa epic, mas lamang talaga yung medyo blue. Pero kung sa alt guys, mas gawin nyo magmina tapos AFK. Yan, kita nyo kakaunti yung aking blue na crystal na ganito. Kasi nga, bihira ako mag-AFK sa SP. Nag-AFK lang ako pag tapos na mag-boss hunting at nakuha ko na yung mga red or legendary or. Okay? So, ganun dapat yung technique nyo. So, magkano naman ang mga summon, Kuya Bugs? Ito. Discuss natin isa-isa. Para sa alam, yung iba kasi hindi pa alam kung saan pinapalit yung, hindi ko alam kung sa iba, hindi talaga alam, no? So, ito dito, ito talaga yung big. So, pwede nyo ito ibenta ng 8 to 6 to 8 pesos. Pwede na yun, guys. Kung may bibili. Okay? Tapos yung sa rare naman, ito, nasa sa inyo guys, meron nabili daw niya ng 25, 35, ganyan yung range ng price niya. Kung sa 20, kung emergency, kung bibili niya, isalyan nyo na kasi pinarm nyo lang naman yan sa mga alt nyo eh. Sa akin kasi guys, para mag-progress yung main,
hindi ko na binebenta to. Itong dalawang to. Ang binebenta ko lang yung big. Okay, kasi mas malataas ang presyo nitong big eh. 80 to 100. Merong 80, may 70, may 60. So kung talagang kailangan nyo ng tatong, ibenta nyo na. Tapos yung Epic Buds guys, ang price na nun is 80 to 100 kasi kokonti na lang ang meron. Halimbawa ako meron pa akong almost 20 to 30 pieces pa na Epic Buds. Hindi ko siya nabenta lahat nung panahon pang kay Baby Cakes. Binili ni Baby Cakes ng 80 pesos ang isa. So nakapagbenta ata sa kanya ng 35 pieces. So meron pa akong remaining na 30 kasi 100 nga yun tapos pinamigay ko yung iba sa clan, di ba? Kung makita niyo sa live, nagsusummon ako bigla bago tayo mag-start ng live stream. Okay? So ganyan yung mga price range ng mga ganyan at paano siya pina-farm. So Kuya Bugs, paano naman yung iba? Ito, yung sa medium. Ito guys kasi sa boss hunting yan, nakalagay naman yan guys oh. You can usually get it, ayan. Epic chest and big bosses. Okay? So kapag boss hunting ka, malamang sa malamang masasama mo lang is medium. Hindi kasi ako nakapokus sa medium monster guys. Sa medium summon. Nakapokus tayo sa big boss. So mas okay na mag-AFA ka sa main, tapos ang gawin mo mag-mina ka sa SP9 para mas maganda ako. Bigyan ko kayong sample. Yan, try natin dito sa ore na to guys. Ayan. Baka bawas yung mga minimina ko dito eh. Yan. Mas okay dun sa mining guys. Kasi mas mabilis kang magpukpuk eh. Tsaka may makukuha ka dito mga goldings yan. Katulad ng mga uncommon. Lagay mong rare. Ayun pumutok guys. Nakita nyo, ang pangunahing nakukuha is ito talaga Ito. Yung epic pa. Kaya maganda talaga ang ore. Sa mga ore. Kasi mas mabilis ka magmina. Kung magagather ka, ang bagal naman ng gathering boost mo. Diba? Hanapin nyo na lang yung mga red dark steel, yan, mga red ore. At syempre kahit blue ore, pwede na yan. Basta makapag-farm ka nung bato. Tapos kapag AFK, starting SP4F guys. Para balance sila. So kung makakuha ka ng kulay blue, meron ka din makukuha na green sa mga pagmimina. So pwede kang mag-isang linggong mina, isang linggong pa AFK kapag alt. Huwag puro AFK. Kasi ang kakalabasan doon, mas maraming blue. Okay? So, ayan. Tingnan natin kung makakakuha tayo. Mas maganda dito kung sa yellow, no? Mas mataas ang chance doon, guys. Kasi pag tumataas, mas dumadami yung bato-bato. Mahalaga naman din yung mga batong-bato na yan, eh. Ayan, nakakuha na tayo, guys. Nakita nyo. So, yun. So, dapat guys, balance lang. Kung isang linggong farming sa SP, walang problema daw kahit isang buwan, 2 buwan. Huwag nyong ipapalit yung sobra. Kaya sobra yon hindi balance kayong mag-farming. At least sana medyo balance. May nagmimina ka. Sa akin kasi sa main, yan, nakita nyo, mas mabilis talaga yung green kapag nagmina ka. Tandaan yan guys kasi nakalagay naman yan. Specific naman si Mirpor. Always specific si Mirpor guys. Kaya yan, nakita nyo, you can usually get it. Ibig sabihin, sa minahan, may makukuha ka pa rin diyang soaring crystal na blue, pero madalang lang. Okay? So, makakuha ka rin ng ganito, pero madalang. Pero ito, palagi. Parang laging nakakakuha. Kasi usually ang ginamit na term. Okay? Kaya si Mirpor, specific yan, guys. Kapag mining boost yan. Okay, so yun lamang guys. Sana nakatulong tong video na to para sa mga nagga-grind ng easy money. Kasi itong SP, 2F, 4F, 7F, hindi na 6F guys, 7F na yung binibili na medyo mahal. Which is 60 to 80 petot. Or 80, depende kung sobrang dami, bibigyan ka pa ng bonus. Lalo na ngayon, upcoming na yung bagong ang idadagdag na constitution. Okay? So yun lamang guys. Nakakuha ulit tayo. Hanggang sa muli. Paalam.